mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, napapakinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV. Sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating lumalaki ng pamilya, attorney. Ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, si Phil Lagtapon, si Lourdes Magtunaw, si Kaina Abalon. Of course, kasama natin si Minka Tiangco. Ang ating Prodtext naman na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Ngayon, attorney, tayo ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga kaagapay na dumalo dito sa ating Tabas ng Batas 20th anniversary. Naku, opo. 20th anniversary na po. 2 dekada na po ang Tabas ng Batas. Bagamat nangangalahati pa lamang ako. Oo, going 11th year ako at ang ating butihing partner ay 3rd year. Oo, pero yes. 'Di ba, sabi nga we're standing on the shoulders of those who have started the program at talaga naman nagpapatuloy. At alam po niyo, napakalaking milestone ito para sa ating programa at atin ito ipagdiriwang. So paano po bilang bahagi ng ating 20th anniversary, ang Tabas ng Batas po ay magkakaroon ng on-site event kung saan mag-aalok po tayo at magbibigay serbisyo po, libreng legal na services para sa 50 na individual na humaharap po sa iba't ibang legal concerns at mga may legal na katanungan. So kailan po ito? Ito ay sa April 25, 2025. Ito po ay isang Biyernes mula po alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. So saan naman po ito? Ito po ay sa 38th floor, 381 Corporate Center at makakasama niyo po kami, si Attorney Jeremiah, ako po, at ang law office nila, Attorney Jeremiah, ang Belhica, Aranas, Lim Baldueza, ng De La Cruz and Associates Law Offices kasi 10th year anniversary din nila. Ngayon po sila, kaming lahat, magbibigay po ng legal na payo at gabay, lalo na po yung mga walang access sa ganito pong serbisyo. Kaya kung kayo po o meron kayong kilala na nangangailangan po ng legal advice na libre, huwag niyo pong palampasin ang pagkakataong ito. Kaya patuloy niyo pong embarkahan ito sa inyong mga kalendaryo at magkita-kita po tayo sa April 25, 2025 mula po alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, 38th floor, 1 Corporate Center.
Yan. So, tandaan po ninyo yan ha. Magkita-kita po tayo at sana ay makasampo at mapapanood nyo rin naman po ang ating pong selebrasyon. Sa punto naman pong ito, nais naman natin pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng amin pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago ho kami magpatuloy sa atin pong talagang napakaganda na diskusyon na kabilang sa ating mga series na pag-uusap, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 4. Ang sabi po, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakakarami, tagumpay ay tiyak. Kayo po ay aming inaanyayahan na kayo'y maki-participate sa ating diskusyon ngayong umaga. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Ngayon po, magpo-post tayo for a break. Subalit sa pagbabalik natin, tutungo na tayo sa isang napapanahon na namang talakayan na may kinalaman po sa halalan. Kaya, huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Jesucristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba. Ganun?
Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi. Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang tumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at muli po sa ating special na edisyon ng Tabas ng Batas. Tatalakayin po natin ang mga napapanahong impormasyon at kaalaman patungkol sa halalan. At sa episode na ito naman ay sisiyasatin natin ang mahalagang detalye pa rin, proseso ng eleksyon, ano po ba yung mga dapat nating malaman, lalo na nga sa pagpili ng tamang kandidato, legal and ethical standards. Oy, interesting ito, attorney, no? So, bakit pa importante ang halalan? Naku, napakahalaga po talaga na atin pong pinag-iisipan mabuti ang atin pong mga iboboto at paano po bumoto dahil ito po ay napag-usapan nga natin last time, attorney, na ito po ay hindi lamang ating pribilehiyo, pero ito po ay isang obligasyon at isa po ang ating panawagan pa nga, pwede nating sabihin na ang bawat isa po sa atin, lalo na tayo pong mga mananampalataya sa ating Panginoon, ay kinakailangan pong handa lagi na mag-participate and to do our duty. Sinabi nga po bilang mga citizens po ng ating bayan. Kung kaya, attorney, sa araw na ito ay pagpapatuloy ulit natin, Attorney Chona, ang ating pong series na sinimulan last week, Yes. What Every Filipino Voter Must Know, a legal guide to the elections. So ano ang mga bagay na dapat malaman ng bawat isang Pilipinong bumuboto? At ito'y nais nating magbigay ng gabay. So last week nga, ang nag-usapan natin, the legal foundations of Philippine elections, napag-usapan natin ano bang sinabi ng konstitusyon, ang napag-usapan natin ng COMELEC, ano ang karapatan at responsibilidad ng bawat Pilipino, at syempre ang mga biblical principles din, na binibigay sa atin bilang mga mamamayan at mga mananampalataya sa Panginoon. Ngayon po, sa araw to, pag-uusapan naman natin ang subtopic na choosing the right candidate, legal and ethical standards, di ba, attorney? Anong masasabi mo dito sa ating topic ngayon? Naku, interesting to. Excited ako dito sa topic natin na ito, dahil nga marami rin nagtatanong sa atin, di ba? So, attorney, paano ho ba? Sino ba mga pipiliin namin, So, bagamat hindi po para sa amin ni Attorney Jeremiah, sabihin sa inyo, ito itong mga ito, wag ito meron pong guidance, ang batas at ang banal na kasulatan. That's right. So, hindi talaga nagkukulang ang ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kanyang mga standards, attorney, pagdating talaga sa mga pang-araw-araw na ating pangangailangan, lalo na sa mga bagay katulad ng pagboto at katulad ng eleksyon. Kasi sinabi nga natin na ang salita ng Diyos ay mabisa sa lahat ng mga bagay na pangangailangan natin sa ating buhay. Kaya nga, simulan na natin, ano ba ang mga bagay na dapat nating tandaan sa pagpili ng tamang kandidato, Yes. Una sa lahat, magsimula tayo syempre sa salita ng Diyos, attorney. Di ba? Sinabi, ang bawat, sinabi na natin kanina, that every voter, bawat mamamayang Pilipino has a role in shaping our government. Kung sinasabi natin na tayo ay walang bilang ang ating boto, ay nagkakamali ho tayo kasi pati po ang ating pagsasalita, ating pananaw, ating pakikipagbalitaktakan, it contributes
sa atin pong success or failure po ng ating eleksyon. Dahil sinabi rin mismo ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 29 verse 2. Isa sa paborito nating naririnig lalo na kung panahon ng eleksyon. Sabi, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked rule, the people groan. Diba? So, totoong-totoo yan. Kapag ka ang matutuwid ang siyang namumuno sa isang bayan, sa isang bansa, ay talaga hong masaya at pinagpapala po ang mga tao. Pero kung mga baliko, no, ang siyang namumuno, napakahirap at napakabigat po ng buhay ng bawat isa sa atin. So, ano ho ba ang mga legal and ethical standards para malaman natin kung dapat ho ba, no, ito ba'y wicked o ito ba'y righteous? Siyempre, wala naman sa atin talagang tunay na righteous. Sinabi nga, maliban sa Panginoong Hesus. Pero, yung ibig sabihin na sa ating society ay dapat at maaari ho nating iboto dahil hindi lang siya kwalipikado pero nararapat po. Ano? So, ano ba, attorney, ang tinatawag natin siguro na legal qualifications and disqualifications ng mga taong tumatakbo for elective position? Ayan, dahil tayo ay nasa midterm elections, sa makatwid, hindi po presidente at vice-presidente ang ating ihahalal, kung hindi mula po sa senador at kongresista, yung ating pong mayor, vice mayor, mga miyembro ng konseho. Sa probinsya naman, of course, yung gobernador, vice-gobernador, sangguniang panlalawigan, hindi ba? Yung mga opisyal na yan naman ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Ang maganda talaga, dahil ang ating konstitusyon, may nakalagay na na kwalifikasyon na banggit mo nga. Sino-sino ba yung pwedeng ipresenta yung kanilang mga sarili bilang mga senador o bilang mga local government officials. So sa senador muna tayo. Article 6, Section 3. So of course, dapat po natural-born Filipino. So, kaya mahalaga, kaya po nagiging issue ito. Natatandaan niyo po ba noong mga nakaraang mga buwan? Bakit si ganito nahalal? Hindi naman yata Pilipino yan. Yes. Ayun. So, kasi po, number 1 po iyan na qualification para ikaw ay makonsidera na isang kandidato, lalo na nga at isang mahalal na opisyal ng ating pamahalaan. Dapat natural-born Filipino kasi dapat po talaga may prominence, yung mga talagang dito ipinanganak at talagang mula sa pamilya at mga magulang na Pilipino. Ngayon, ang senador, pagdating sa age requirement, anong dapat na meron siya? Dapat po 35 years old, at least 35 years old. So, pwedeng-pwede ka na, attorney, Dating dito, ha? Sobra. Resident of the Philippines for at least 2 years. Kasi, bakit nakalagay residents? Kasi po, syempre, kung Pilipino nga siya, pero nanirahan naman siya sa ibang bansa, paano niya malalaman ang mga kaganapan dito, sa ating bansa at ano ang mga dapat na i-address ng mga problema at ano ba ang maaari niyang gawin sa mga problemang kakaharapin. Gayon din, dapat registered voter siya. Siyempre naman, kung meron kang karapatan o meron kang pribilehyo rather than na maghalal, pwede ka rin ihalal. It works both ways. So, dapat registered voter. Ngayon, pag local government officials naman po, Article 10, ay nakasaad naman doon, again, dapat po ay Filipino citizen yan. At of course, yung gayon ding age and residency requirements, nag-iiba-iba yan, depende sa posisyon. Sa mga kongresista, dapat at least 25. Yan. So para naman may fresh, young blood. Meron namang mga, kasi alam mo, attorney, di ba? Yung ating mga veterano ng mga mambabatas din naman, syempre nag-iedad na rin, at bagamat we can learn a lot from this seasoned na mga veteran na politicians, ay syempre magandang meron na rin inihahanda ng mga younger generations. Kung kaya pagdating po sa pagiging kongresista, 25 years old lang po, maaari na siyang maging kwalipikado para sila ay iharap ang kanilang mga sarili sa sambayanan para po sila ay maihalal. At attorney, ang ganda nung isang
pag-usapan natin na provision ng banal na kasulatan, ang Exodus 18:21. Yes. Select capable men. Yan. No? Malawak yun, pag sabi mong capable men, So may kakayahan, oo. At hindi lang naman ito, we believe, hindi naman din ito sa kalalakihan lang, Yes, Kasama na rin ang mga kababaihan dito. Men who fear God. Yan. Nako. Yan, attorney, kailangan ng medyo pag-expound ng kaunti mo riyan, ha? Trustworthy men who hate dishonest gain. Attorney, narinig na natin ito ngayon. Sinasabi, dapat yung may takot sa Diyos. So, bigyan mo nga ng kaunting lang yan, paliwanag. Ano bang ibig sabihin talaga when you say fear of God? Itong taong ito ay may fear of God. Well, napakaganda nung question na yan sa atin, attorney, kasi madaling sabihin na may takot ako sa Diyos Pero ano ba yung ibig sabihin na takot sa Diyos? Ito, una sa lahat, ang verse na ito ng Exodus chapter 18:21, ito yung ibinigay ng Diyos kay Moses at sinabi ni Moses sa mga Israelita, sa mga Hebrew, na pumili kayo ng mga magiging kinatawan ninyo ng mga tao na may kakayanan, capable man. So una, titingnan mo kung may kapasidad ba yan. Yes. Kapasidad, ibig sabihin, dapat alam mo yung trabahong kinakailangan niyang gawin at alam mo din yung kakayanan niya patungkol doon sa trabahong kinakailangan niyang gawin. So minsan, hindi na nga natin tinitingnan ng iba nating kababayan na ano bang trabaho ng isang senador? Ano bang trabaho ng isang konsehal? Ano bang isang trabaho ng isang congressman? At basta guwapo siya, maganda siya, o magaling siya sumayaw, gumaling siya. Yes. Diba? Kasi meron iba, pag nahalal na raw at saka pag-aaralan. Oo. Isa pa yun. Siyempre sabi ng iba, ay hindi naman po, parang doon ka palang maghanda. Oo, hindi ka maghahanda, hindi ka mag-on the job train. Tama. So, yan yung sinasabi na, tingnan na, ang banal na kasulatan nagsasabi, pumili kayo ng capable. Someone who knows the job and has the capacity to do the job. Yes, ganda. At ito na yung sinabi, men who fear God. Ano ba itong takot? Hindi ho ito yung takot na parang takot sa multo, takot na ikaw ay paparusahan. Oo. Pero ito po yung holy fear. Ito po yung na tinatawag na merong matindi at malalim na pagrespeto at pagpupuri, pagsamba sa Diyos sa puso mo talaga, na ang unang-una mo talagang pinaka-kinatatakutan hindi ho ang taong bayan. Hindi po kung sino man, but first and foremost diyan ay ang Diyos. Ibig sabihin, pati ang salita ng Diyos. Yes. Someone who knows and who has the word of God in their heart. So, napakaganda yan. At sinabi, trustworthy men, na pagkakatiwalaan, ibig sabihin sa personal din nilang buhay yan, and hate dishonest gain. Ibig sabihin, ayaw ng kumita sa maling paraan. Ibig sabihin, ayaw ng korupsyon, ayaw ng pagnanakaw. Napakahalaga din po niya. Tama. Kaya may iba nagsasabi, attorney, okay, meron ng mga qualifications, Sinaad na nga ng batas kung sino-sino mga kwalipikado na tumakbo sa halalan. Sapat ba yun? O dapat talaga i-consider natin ang moral standards, attorney? Yes. So resounding yes. Siyempre, diba? kasi napakahalaga po niyan. Tsaka hindi ho, sabi nga natin, ang isang tao na hindi tapat sa kanyang personal na buhay ay hindi rin ho tapat sa kanyang pampublikong buhay. So makikita ho natin na sabi ho nga ng banal na kasulatan na kung sino daw ay tapat sa maliliit na bagay, siya din ay tapat sa malalaking bagay. Kaya makikita po natin yan. In the small things of life, by the fruits, makikita niyo po sila kung anong klaseng mga tao yan. At sila ba ay mga tao na tapat sa kanilang asawa? Maaring maging tapat din po sila sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero kung hindi rin ho sila tapat, sila ay sabi nga na given over to the lust of their flesh or sa bisyo, malamang sa malamang ay hindi rin ho yan magiging tapat sa tungkulin sa taong bayan.
Kaya para sa ating mga mananampalataya, attorney, no, mas mahalaga yon at mas dapat pinapahalagahan talaga yung standard ng ating Panginoon. Ganda nung sinabi mo kanina tungkol doon sa fear of the Lord, diba? Yung reverential fear. Oo, na dahil banal siya, matuwid siya, hindi ba, makapangyarihan ng Panginoon, dapat tayo ay sumusunod doon sa kanyang mga panuntunan, ano. Kahit magandang ikukonsidera po natin yan, ano ho, bilang mga mananampalataya. Kasi po pag pinag-usapan natin ng disqualifications, meron naman ng batas dyan, hindi ba? For example, ang Omnibus Election Code, may mga sinasabi ba, baka po may mga nagvo-vote buying, baka po magpe-premature campaigning, di ba? Pero ngayon hindi na, kasi lahat ngayon nasa kampanyahan na talaga, no? Pero ganun pa man, meron ding about criminal conviction. Ang ating pong Article 6, Section 11, isang disqualification po yung baka meron siyang na-commit na crime na involving moral turpitude. For example, yung na pong graft and corruption, bribery, plunder, etc. So, ngayon, attorney, ito yung tanong pang isa, dapat ba ay bigyan din ng pansin ng ating mga botante yung mga past convictions, yung mga controversies involving itong mga maaaring pinipresenta ang mga sarili nila bilang kandidato? Ay, dapat po, dahil malalaman po natin, hindi man natin alam kung ano po ang gagawin ng isang tao in the future, pero we will also have sabihin natin, a hint kung sino siya, saan pwede niyang gawin sa darating na panahon, doon mo sa kanyang mga ginawa na in the past. So, kung gusto niyo rin malaman kung ano yung mga sinuportahan niyang mga bills, itinulak sinulong niyang mga batas, mga nilabanan niyang mga batas, makikita ninyo, sandali, yung bakit yung nilalabanan yung batas na ito, maganda pala. Diba? O bakit niya isinusulong itong batas na ito, parang ang bait-bait niya. Pero nung nakita mo, yun naman pala nagsusulong ng mga batas na hindi pala kaayon sa salita ng Diyos. So, yun din ho yan. Kasama din po sa atin yung pag-aaral ng mga past records po nung atin pong mga kandidato. No? Kaya mahalaga po yan kasi ho, sa araw ng eleksyon, yan po ay para sila nag-a-apply sa trabaho. So, rilibihin mo rin yung resume nila para makita natin kung sila nga ay karapat. Tsaka, attorney, parang yan yung sinatawag din natin sa mga procedures natin sa batasan, yung pattern of behavior. Tama po. Diba, na nakikita po ulit nilang ginagawa in the past. So, anong tsansa na gawin din ulit nila ngayon yon once they are in power? So, yun ang medyo talagang kailangan nating bantayan at bigyan natin ng masusing pagsusuri, at kaya baga masabi natin, dati nang ginawa baka naman nagbago na. Oo, pero alam niyo naman po, ang puso ng tao kailangan talaga mabago at babaguhin lamang ng Panginoon Kung sabihin mong sariling sikap, attorney, marami nang sumubok niyan, di ba? Willpower, pero not unless talagang the transformation that comes from the Lord. Doon mo lang talaga masasabi na renewed ang mind, may transformed life, diba? So, anyway, ngayon, moving on, attorney, meron ding mga good governance, anti-corruption laws. So, alam po natin, meron na tayong code of conduct and ethical standards for public officials. So, kailangan merong integrity and accountability. Parang bukas sila doon sa pananagutan nila. Dahil public office is a public trust. Dapat ho talaga may pananagutan kung sino man ang nagkakasala habang sila ay nakaupo at sa pwesto. Of course, nandiyan din yung mga prohibited acts like nepotism, unexplained wealth, favoring relatives in contracts. Naku, nababalita yan. Kaya napakahalaga na ating pong suriin at eto na nga, ayon na rin sa salita ng Diyos, Proverbs 16:12, a throne established by righteousness. Yun ang very foundation ng throne of God, justice and righteousness. So, attorney, paano ba ma-identify kung corrupt ang mga kandidato?
Nako, ang corruption ho kasi nagsisimula sa puso talaga ng tao. Binigyan natin ng term yan, political term Mm. na corruption, but actually it's sin, no? Sin Mm-mm. is the one that causes corruption sa mundo, yung pagkakalayo at pagkakaputol natin sa relasyon natin sa Diyos. Now, o bagamat hindi natin nakikita ang puso ng tao, nakikita natin ang bunga ng kanyang trabaho, ng kanyang operations. Ano po? Sabi Yes. niya, by their fruits you will know Know them. them. So, kaya na mahalaga na kinikilala po natin ang ating pong mga kandidato. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga Kaagapay. kaagapay natin, kilala niyo ba ang lahat ng mga kumakandidato? At least kung hindi man personal, pero na-imbestigahan, ibig sabihin, nasuri nyo ba? O di ba, nagtanong-tanong ba kayo? Inalam nyo ba? Ni-research nyo ba? Sino ba itong mga to? Sino ba yung? Baka kilala mo lang, tumatakbo yung mga tumatakbong mayor o Oo. na sikat. Pero hindi mo Oo. naman kilala. Sino yung tumatakbong konsehal sa amin? Yes. Sino ba itong mga vice mayor na ito? At ano ba ang kanilang mga kwalifikasyon at ano ang kanilang mga pinagdaanan. Minsan Correct. may tinatawag ka na mga makikita dyan na diamond in the rough, no? Minsan akala mo kung sino lang, pero pag tinignan mo ang kanilang nakaraan, aba, ito pala ay simpleng tao lang. Nanggaling pala sa ganito at ganyan, at magugulat ka na isang mananampalataya pala ng Panginoon. So, marami ho kayong mga bagay that you would be able to see at hindi lang base doon sa mga slogans o mga jingle na kanila Yes. pong naririnig. Pero, Yes. Attorney, opo. ito na. Ito ang isa sa mga hot button issues, Ayan. no? Political dynasties. Yes. Ayan. Sinabi yan sa ating 1987 Constitution sa Section 26 na Article 2. Sinabi, the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. So, kaya kailangan natin ito i-discuss kasi ito ay lagi hong nababanggit sa lahat ho ng mga diskusyon, anti-dynasty. Yes. Makikita po natin may mga senador na tumatakbo na yan din ang kanilang plataforma, mga bagong kongresista, senador, sinasabi sila daw ay magpapasa ng batas laban sa dynastiya. Pero Yes. ang medyo legal, sabihin natin na difficulty ho dyan sa provision ng constitutional provision ng prohibition ng political dynasty ay sinasabi ang batas daw ang siyang magdi-define kung Yes. ano ang political Yes. dynasty. Kinakailangan siya ng enabling law kung sino at ano ba ang dynasty. Ibig sabihin ba, ang dynasty ba ay mula sa tatay, papunta sa anak, at papunta sa apo, at sa kinaapo-apuhan. O maaaring maging dynasty rin ba mula sa tatay, papunta sa isang tao, papunta sa kanyang kapatid, o kanyang pinsan. Di ba? O kaya naman, sabihin natin na ito ba ay dynasty kung ang mayor ay kamag-anak at ang pinsan din ang mga sangguniang members and so on and so forth. So, lalo na sa Pilipinas, ang tradisyon dito ng ating mga ninuno ay talaga mga datu at mga mga pamilya ang siyang namumuno. So, talagang nagiging kaugalian talaga na pumapasok sa larangan ng pamamahala ang mga family members. Kaya nga, ito iyan isa sa mga inaabangan kung magkakaroon nga ba ng batas patungkol sa political dynasty. Kasi for all intents and purpose, in fairness naman din, masasabihin naman ng iba na ang tatay nila ay mayor at yung kanilang lolo mayor, sila ay mayor. Sinabi, paano ho kami magiging dynasty? Kami ho ang ibinoto ng mga taong bayan. Sabi naman iba, kayo talaga iboboto kasi takot sa inyo. So marami hong mga kinakailangan pong magkaroon ho talaga ng batas for this. Ano po? Ngayon, kung kayo ho gusto ho ninyong i-effectuate yan, yung anti-political dynasty, pwede nyo pa rin hong gamitin yan, gawin ninyo yan on your own personal capacity. So, hindi ko na iboboto itong kasi para maiba naman sa pamilya. Kasi Isang nawawala daw, pamilya. attorney, yung checks and balance. Yeah.
Siyempre kung iisang pamilya lang at hindi lang ito extended family, attorney ha, talagang immediate family to. So paano naman daw yun? Siyempre parang kaliwa at kanang kamay lang yan. Di ba? Oo, ng isang tao na paano ma-check? So yun ang tanong din nila eh. Oo. Bagamat sinasabi nila, hindi naman daw lahat ng pamilya pare-pareho daw ang kanilang position. Subalit, ang isang pinoprohibit talaga ng konstitusyon doon, siyempre ang pagpoprotekta ng interes ng iilan. Kasi siyempre, sabihin niya, iba-iba kami, iba ako, hindi ako katulad ng tatay ko, ng kapatid ko. Pero pagdating naman sa kabuhayan ninyo, diba? So, maaring nabibigyan ng pabor o napoprotektahan. Maybe sinasadya o hindi man sinasadya. No, sabi ng iba sinasadya, sabi ng iba ay hindi mo yan sadyain. Talagang that's going to happen because you part of human nature. Pero ang point niyan ay may constitutional provision po against political dynasty, pero kinakailangan po ito i-define ng batas. Na mayroong batas na ipasa. Subalit, sabi niya, hindi naman maipapasa daw kasi mga politiko din ang sa kailangan against magpasa. own interest. Oo. Ngayon, attorney, yun isang bagay na kailangan talagang ipanalangin natin para wala nang issue, kailangan i-define ng batas ano ba talaga ang political dynasty. Ngayon, while we are here now, nasa campaign period na tayo, marami ng kandidatong naririyan, paano natin i-assess ang ating mga kandidato based on their platforms, their records, their identity, or their integrity, lahat ng yan. So, evaluating a candidate's platform muna, attorney. So, Proverbs 11:14, when there is no guidance, people fall. So, tanong, does the candidate have a clear plan for governance? May plano ba? Yan. Diba? May plano, may kasabihan na if you fail to plan, you plan to fail. Exactly. No, hindi pwedeng ito ay pa-chamba-chamba. In fact, sa ating batas nga, ang budget season, as soon na nagsimula ang taon, nagsisimula na ang pagpaplano para next year. Yes. No, so, pero kung ikaw ay, lalo na kung ikaw ay chief executive ng isang bayan, may vision ka ba para sa iyong locality? Kasi kung wala, sigurado tayong wala din mapupuntahan. At yung vision mo, kinakailangan ito ba ay reachable at meron ka bang eksaktong plano? Meron sino ang mga taong tutulong sa'yo? Saan mo kukunin ang budget? So all of these things, no? Kinakailangan meron hong vision at meron hong plano at objectives kung paano po ninyo magagawa ang inyong pong plano. Dalawang bagay, attorney, no? Kasi nahidiligan natin to sa mga kandidato eh. Meron nga sasabihin, pag nandoon na ako, sa ako na pagpaplanuhan ko mga papanukala kong batas. Sa ngayon, wala pa, no? Para magtataka ka na, di ba? Teka muna, gusto mong pasukin yung larangan na yan. Di dapat inaral mo na at dapat meron kang nais na solusyonan or bigyan ng, di ba, ng sapat na atensyon na problema ng bayan. Gusto mong mahalal pinipresenta mo yung sarili mo bilang isa sa mga maihahalal doon sa, let's say, sa Kongreso or doon sa LGU, no? Dapat talaga may plataforma ka. Ano ba yung nais mong mangyari? Ano yung nais mong gawin? At hindi mo yan iaasa na lamang pagdating ng panahon na ikaw nga'y mahalal. Kaya mga kababayan, mga kaagapay, mag-isip-isip din po tayo. Kung walang maibigay sa ating malinaw na plataforma, parang medyo mag-isip-isip po tayo. Isang side naman, attorney, ay yung mga motherhood statements lang. Di ba mga tipong trabaho, anti-corruption, etc. Pero ang ganda nung sinabi mo, papaano ba gagawin? Yun ang bahagi ng plataforma yun, di ba, na ina-address mo to. So papaano ang gagawin mo? Ano ang mga specific plans na pwede mong gawin para nga naman masolusyonan yung sinasabing problema na yun. Tama. Meron nga akong nagsabi na meron ako naalala na biro, sinabi na pag ako inyong hinalal, magpapatayo ako ng tulay dito sa ating barangay. Okay. Na ang sabi ho nung tao, sir, paano ho kayo patayo ng tulay? Wala namang ilog dito, sinabi. Sabi ho nung tao, papatayo din akong ilog.
So, kita nyo kasi minsan, mga Oo. ngako, wala naman Mm. talagang application doon sa Yes. walang practical application. So, Yes. kaya napakahalaga po na nakakatawa maisipin. Pero Oo. in a larger scale, parang ganyan ho nangyayari. Kasi minsan, kaya na ang lakas ng loob ho ng iba na wala namang Hmm. alam o wala namang plataforma na presenta ka ng sarili dahil medyo sanay na sila na ang taong bayan, hindi naman nila tinitingnan din Oo. anong plataforma mo para iboto ka. 'Di ba? Sapat So, ba, attorney, yung na-entertain tayo sa kanila? tingin ko ho, kung entertainer ang kailang ina-applyan, sige ho, iboto ninyo. Pero kung Oo. mambabatas at isa pong chief executive at isa pong kawani ng gobyerno, alamin po ninyo anong trabaho na kanyang ina-applyan at kaya ba niya at may plano po Oo. pa siya. At kasama rin dito, attorney, Mhm. bukod dun sa kanyang plataforma is yung kanyang track record. Yan ang Ah, mga natin kanina. Di yes. ba? Yes. So, Gaano halaga kahalaga yan. ba? Gaano Oo. kahalaga pa palagay mo, attorney, ang track record sa Nako. tumatakbo? Kasi sabi nga, 'di ba, ang ah, proof noong pudding is in the eating. In the eating. So, doon bang nakakaraan po ba kung sila, lalo na yung mga re-electionista, no? Ano na po ba yung nagawa nila nung nakaraan? Ano ho? May Yan. mga proyekto ba? May mga panukalang batas ba na talagang nakatulong sa ating mga mamamayan? Meron bang proyekto na talaga nakita nyo sa inyong mga komunidad na nakabigay po ng tulong sa mga mamamayan? So, ano yung nagawa? Hindi lang po yung hindi lang yung mga parang tip, attorney, kasi ang dami ayuda eh. So, hindi lang sa ganun eh, kung hindi talagang konkretong trabaho. Kasi madalas yan, magbibigay ng trabaho. So, meron ho ba na generate ng mga livelihood programs? Marami bang, kailangan may data yan, no? Dahil sa mga local, na ganito karami noon ang walang trabaho, pero ngayon, ay meron na silang mga sariling negosyo. Maliliit man, pero meron nang naumpisahan. Hindi ba merong mga lugar dyan na maaaring kailangan sementohin man lang yung daan para hindi nabahain or maging maayos ang inyong paglalakad sa araw-araw. May ilaw ba yung mga kalsada? Mga ganong maliliit na bagay, pero ginawa ho ba? Yung basura, nakokolekta. Mga ganyang bagay na dapat, lalo sa lokal, na kinakailangang magampanan at masolusyonan, nagagawa po ba? Yan. At yung history nga, no? Sinasabi niyo yung kanyang mga nagawa, mga pinangako ba niya in the past? Ilan ho ba doon ang kanyang itinupad? Ano po? At sabi niya yung history ng abuso o history on corruption o history na iba-iba pa, no, ng kanyang buhay ay makikita po natin. Yan ho yung tinatawag na track record. Ibig sabihin, kapag naglalakad ka, naglilip ka ng track sa likod mo. So makikita mo saan ba nanggaling itong taong ito? Sino ba ito at ano kanyang napatunayan? Ano ang kanyang na-achieve sa kanyang buhay? May level ba ng excellence at capability? Okay, so pero alam mo, may gusto din akong idagdag, attorney, yung tinatawag natin na sino ba yung kanyang association. Sino ba yung mga tao na kanyang mga sinasamahan? Kasi sinabi nga ng salita ng Diyos, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sinabi yan, ano? At bad company corrupts good character. character. Yan sinasabi, no? Ang masamang mga kasama ay nakakasira pala ng mabuting pag-uugali. Ibig sabihin, ganun din yun. Kapag masasama at bulok ang mga kasama, ay hindi ho pwedeng hindi ho maapektuhan. No? Hindi ho natin sinasabi na tingnan nyo lang base sa partido at sa kasama. Hindi ho it doesn't necessarily follow. But the point is, sino ho ba ang mga company na itong mga taong ito? Ano po ba ang brand na kanya pong inilalabas patungkol po sa kanyang sarili dahil mahalaga po yun. In the same way sa atin, gusto rin ho natin na ating mga anak ay na i-impluwensyahan ng mga tamang mga tao. Ganun din po, ano po, ang mga taong nakapaligid sa kanya, ang siyang siguradong i-impluwensya din po sa kanya. No? So,
Kaya importante rin ang evaluating their Yung integrity, integrity, yan, no? So, yan ang Oo. pang-apat natin, no? By their fruits, you will know them. You will recognize it. So, paano ba, attorney, para sa Oo. iyo, ma-evaluate ang integrity? Oo nga, di syempre titingnan natin yung bang sinasabi tugma doon sa ginagawa. Yes. Oo, mahalaga Maraming yan, ganyan, ano? Huwag nyo na lang tingnan yung ginagawa ko, pakinggan nyo na lang yung Oo. sinasabi ko, pero hindi rin tama yun. Oo. At saka ingat din po tayo, lalo na ngayon dahil sa digital age, sa social media na mga platforms at mga ginagamit na rin ngayon sa pangangampanya. Siyempre, attorney, lalo na hinawakan ka ng isang PR company, di ba? PR organization, di ba? Parang tipang ang branding talaga sa yung pinakamaganda, pinakamainam, hindi ba? Pero we have to look beyond noon sa mga ipinapakita po sa atin sa social media. Kaya sabi nga hindi mo kasi tatatwa yung pagdating na sa action do sa bunga ng kanilang buhay, Kaya more than the words that they say, it's the life they live. Yes. So, ang may red flags ba, attorney? Oo. Bigla pala naisip. May red flags ba? Kanina pa natin yan nalilay down, no? Mga Yes. bagay na kailangan natin tandaan. Pero lahat po yan, titingnan po natin yung isa-isa natin na mga sinabi kanina, no? Yung paano natin i-assess. Yung red flags, sila ba ay wala bang plataforma? Red flag yan. Ano po? Yes. Ang kalang track record. Either wala silang track record na malinaw or napakasama na kalang track record. Pangatlo, kung akalang mga taong nag-iimpluwensya at nakapaligid sa kanila at kanilang laging sinasamahan ay mga taong hindi rin maganda ang kanilang kaaya-aya ang kanilang track record. No? At kung sila ba ay may integridad ba? Ibig sabihin, makikita ba sa kanilang gawa ang kanilang pinaniniwalaan. Okay, yes. so... Yes, so attorney, eto na. Kasi nga walang mapili Sabi ng marami. Naku, parang ang hirap po talaga. Wala kaming mapili Pwede ba lesser evil na lang? Alam mo, sakit sa puso, Masakit. Oo, talagang pinapanalangin natin sa Panginoon that the Lord will raise up His own, children, His own people, to rise above the situation and really lead, in accordance with God's word. Tama, attorney, at sinabi nga na minsan, sabi ko nga sa mga kaibigan kasama natin, kaya minsan nag-aaway-away ang mga Kristiyano pagdating sa politika kasi minsan hindi rin natin hinahanda ang next generation natin. Yes. Alam mo na to take position, ang gagaling ng mga kabataan natin sa churches at pati ng ibang mga tao natin, pero ang perception natin ay gobyerno yan, madumi yan, huwag tayong pumasok. Ay, kaya nga tayo ginawang liwanag ng Panginoon para tayo ang magliwanag sa madidilim na lugar. Katulad po ng gobyerno at pamamahala. Tama. Sinabi ho yan ng 2 Chronicles 7:14, di ba? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Sinabi rin ng Panginoong Hesus mismo that the harvest is plenty, but the laborers are few. Pray to the Lord of the harvest, that He may send laborers, sinabi. So, ang ating pong ating pamahalaan ay isa pong sinasabi nga natin isang ministry. Sinabi po natin yan. It's the ministry of civil government. At tayo po'y manalangin sa Panginoon na meron ang Diyos na magpadala at magreso ng mga kabataan at hindi lang kabataan, yung mga tao ngayon na who's presenting themselves na karapat-dapat ay sila po ay atin pong matulungan at kung kinakailangan hindi lang maiboto at kung kinakailangan maikampanya din. Hindi ho masama kumampanya ha. Bilang Christian, basta gawin mo lang ho ito sa tama, hindi dahil ikaw sinisweldohan. Yes. O binibigyan. Yes. O binibigyan na kahit ano. But because it is legal, it is ethical, it is biblical. Attorney? Yes. Kailangan talaga may pakialam po tayo kasi bagamat tayo ay tayo ay mga mamamayan ng kalangitan. Oo, dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso at buhay,
nandito pa po tayo at tayo ay mamamayang Pilipino. Kung kaya pag malasakitan po natin ang bansang ito at nasa kamay natin ang pagpili para sa susunod na mga leaders natin. Kaya panalangin po natin lalo na ito na nga, naririto na tayo sa election na time, kaya gabayan tayo ng Panginoon. At alam po ninyo, pagpapatuloy natin ang mga pag-uusap na ito patungkol sa halalan, nawaho ay ito ay isang bagay na nakakapulutan po ninyo ng impormasyon, nabibigyan po namin kayo ng guidance at dito pa lamang, nagsisimula pa lamang conversation dito. Ito po ay pagpatuloy po ninyo ang pagsasaliksik ng banal na kasulatan at yun amin pong mga diniscuss ay magawin din po ninyong gabay para po sa inyong pagpili. So, sa susunod po nating episode meron naman tayo pag-uusapan about election violations. Kasi meron may nakikita tayo at meron bang mga legal remedies. Meron po yan. Kaya't abangan po ninyo yan sa ating mga susunod na programa. Ngayon, kung hindi nyo po napakinggan ang ating naging diskusyon, talagang balikan ninyo, i-share po ninyo, makatulong po sa iba. Nagsimula tayo last Saturday, ipinagpapatuloy po natin, pwede nyo pa rin balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. Ayan, kaya kung meron ho kayong mga ibang mga legal questions at legal concerns, maaari pa rin ho kayo mag-message lang sa amin pong Facebook page. Sa oras naman nito ay tayo ay dadako na sa ating prayer time. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Tinataas po namin sa inyo amin pong bayan, Panginoon. Amen, We lift you up, Lord God, our nation, our Father. Lord, have mercy upon us. Heal our land, Lord God, that you will also raise up, Lord God, your people, ang mga kabataan, ang mga magulang, Lord, at ang mga iyong hinirang Panginoon who is desiring, Lord God, for your will to be done, Lord God, here on earth, here in a nation, Lord God, as it is in heaven. Panginoon, dalangin namin ang lahat ng mga information na amin pong shinare sa araw na ito, Lord, ay hindi po lamang bumagsak, Lord God, sa isang puso, sa mga puso, Panginoon, na ibabaliwala ito. Subalit, Lord God, ito po ay mamumunga, Lord God, ng ilang ulit, Panginoon, upang sa gayon, Lord, ito po ay magdala, Panginoon, ng buhay, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga makaririnig. We pray for those who are in need of assistance, legal assistance, sa kanilang relationships, financially, Father God, even healing, Lord God, for their bodies. Lord, we speak forth, Lord God, your goodness and your mercy, and declare, Lord God, that our nation, Lord God, is a blessed nation, Lord God. It is, Lord. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen and amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong muli na kami ay samahan sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.